Branch number 88, Judge Velasco. Branch number 103, Judge Salazar. And branch 104, Judge Asuncion. Ang hahawak ng kaso, branch number 104, Judge Maximiano Asuncion. Bingo! O, Vic, yung warrant of arrest ni Hubert Alfaro na pirmahan ko na. Dali mo na sa warrant section. Oo, Judge. Pakipilapan mo lang ito. Si tatay. Nasa opisina niya. Nino. Good afternoon ho, ma'am. Oy. Ma'am. Itay? Oh, Ronald. Itay, may bisita kayo. Good afternoon po. Siya nga pala nanay. Deputy Sheriff ko, Vic Villaforte. Fiscal Asuncion. Kumusta po kayo, ma'am? Judge, tutuloy na po ako. Bakit nanay? Parang sambakol yung mukha mo ah. Tay, mukhang mabigat yung kaso mo. Mabigat ba? Sentensya dyan eh. Di, tay. Objection. Palagay ko, acquitted. Acquitted, ah. Mhm. Charan! Happy anniversary. Akala ko nakalimutan mo ng ating wedding anniversary. Maaari ba naman yun? Nanay, kahit na Top Gun na ito, hindi pa rin ulianin. Case dismissed. Sir, ito yung mga baril. Sir! Ano ito? Colonel Abrilla, you're under arrest. On what grounds? For violation of Presidential Decree number 1866 for illegal possession of firearms and ammunition. Anong gagawin niyo sa asawa ko? Bilang executive judge, pinatawag ko kayo
Dahil may hinaharap ulit tayo na isang malaking kaso. Tulad ng dati, dadaanin natin ito sa isang raffle. Para malaman natin kung sino sa inyong tatlo ang hahawak nito. Your Honor, sinong akusado? At anong kaso? Colonel Orlando Aberilla is being accused of violating Presidential Decree 1866. That is illegal possession of firearms and ammunitions. Nahuli sa kanya ang 169 high-powered and sophisticated guns. Why don't we start the raffle? Okay. Miss Reyes, do us the honor. Branch number 88, Judge Velasco. Branch number 103, Judge Salazar. And branch 104, Judge Asuncion. Ang hahawak ng kaso, branch number 104, Judge Maximiano Asuncion. Bingo! Criminal case number 3053082, People of the Philippines plaintiff versus Orlando Aberilla accused of violation of Presidential Decree number 1866 of illegal possession of firearms and ammunition. Are the parties ready? Your Honor, beside me is Fiscal Beltran, and I am Fiscal Reposo, both appearing for the Republic of the Philippines. Yes, Your Honor, we're ready. What about for the defense? Attorney Antonio Carbonell, Your Honor, with Attorney Victa for the accused, and we are ready. All right. Arraign the accused. Colonel? That on or about 27th day of July, 1987 in Quezon City, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the above-named accused, without any authority of law, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously have in his possession and under his custody and control the following: Sterling Assault Rifle, SMT 9mm, Carbine Caliber 30, Caliber 357 Revolver, Caliber 45 Pistol, Armalite Rifle M16, and several ammunitions and magazines. Guilty or not guilty? Your Honor, we move for the suspension of this arraignment because we question the validity of the information. Colonel, the information, Your Honor, is defective. Fatally defective on the grounds that the facts presented do not constitute an offense. Now, Section 1 of Executive Order 107, which took effect last July 15, 1987, was promulgated by President Corazon C. Aquino to give the holders of loose firearms, ammunition, and explosives the opportunity to surrender this to the proper authorities without incurring any criminal liability. Is that correct, Panyero? Therefore, Your Honor, we submit that we cannot go to trial. Now, granting na nahulihan ng mga baril ang aking kliyente, ang mga baril bang ito ay ginamit sa pagsagawa ng isang krimen? At higit sa lahat, Your Honor, ang mga baril na yan ay kinumpiska sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. That is all, Your Honor. Okay, all right. But in this executive order, Your Honor, did not legalize illegal possession of firearms. Ang sinasabi dito, kung paano isusuko ang mga armas. Now,
with the permission of the honorable judge, I would like to submit one single issue for the record. Now, ang nasasabing pamamahay na pinagpunan ng mga armas na ito ay hindi, inuulit ko, ay hindi sa pamamahay ni Coronel Orlando Aberilla. Yan lamang, Your Honor, ay isang safe house sapagkat ang tunay na pamamahay ni Coronel Aberilla ay nasa loob ng kamkrame bilang isang military officer. Ngayon, naintindihan mo ba? Order. Your Honor. Please allow me to speak. Proceed. Your Honor, bakit hindi natin puntahan ang bahay? Na kung saan ay nakumpiska nila ang mga armas. Gusto kong patunayan sa hukumang ito na ang bahay na yon ay hindi isang safe house, kung hindi bahay ko. Mga kaibigan, sa sandaling ito ay nakahanda na ang isang improvised courtroom na ipinaset up ni Judge Maximiano Asuncion dito mismo sa tahanan ni Colonel Orlando We are ready, Your Averilla Honor, sa kasong for this illegal ocular possession of inspection firearms na inihain to laban prove sa once kanya. and for all Kukwestiyon o that nagtatanong this ang, place is balik the na residence protocol, and kaugnay not sa the hiniling safe ocular house of inspection the ng accused. prosecution. Samantala, Are the parties si ready? Judge Asuncion ay, nagbigay ng All right. pabigat. Let's proceed. Sa ilang miyembro ng media at sa mga observers na pumasok na dito sa tahanan ni Colonel Averilla. Ito isang maganda at malaking tahanan. Ito naman po ang receiving area. Inuunahan ito ni Colonel Averilla ang pag-iikot dito sa loob ng tahanan upang ipakita ang kaliitang sulok itong kanyang bahay. Hanggang sa Dining. pumasok ang judge at katunayan hanggang sa master's bedroom. Ito naman po ang kama. Colonel Averilla upang patunayan At dito kami pinasok ni Colonel Salazar at ng kanyang mga kasama habang kami natutulog. na hiniling ng panig ng prosecution. Sa mga sandaling ito'y bumababa ng tulong. Ito po ang aking den. Kung saan naman naroon ang isang maliit na tanggapan ni Colonel Averilla. Your Honor, Samantalang ang leader, ang kagabi po, nang pasukin namin ang bahay na ito, ay, dito po nakita namin na nakatambak sa lugar na ito ang iba't ibang klase mga baril. na siyang dahilan upang kasuhan si Colonel Averilla ng illegal possession of firearms. Sa Yan po, dito po. Nakita namin ang sari-saring klase ng ammunitions. Your Honor. The question is, Your Honor, sa labas ba ng bahay nakuha ang mga ito? Ito ba ay ginamit niya sa pagsagawa ng krimen? That is all, Your Honor. Si Judge Asuncion sa mga paliwanagan. Magandang gabi ho. Bakit? Anong nangyari? Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Security ho kami ni Judge. Akala ko kung ano na eh. Huwag ho kayong mag-alala. Hello? Hello? Judge Asuncion? Hindi. Si Fiscal Asuncion to. Asawa niya. Pakisabi mo lang kay Judge Asuncion na malapit ka na maging byuda. Nalalapit na ang araw ng pagkatol sa kanya. Huwag na kayong manakot. Sanay na kami dyan. At kung talagang matapang kayo, punta kayo. Hello? Hello?
Anong opinion mo ngayon, Judge? Bitay ba? Magsasalita ba yan? Siyempre hindi. Pero matanong nga kita, kumpadre Max. Ano ba ang magiging desisyon mo sa kasong ito? Masyadong makontrobersyal. Masalimuot. Ma-pressure. Hindi ka ba natatakot na punahin ang magiging hatol mo? Hindi naman kaya magalit ang administrasyon ni Cory kung maabsuelto si Abarilla. Baka naman mapagkamalang ang loyalista. O kaya magalit sa'yo ang loyalista dahil sa bigat na magiging hatol mo. Ako sa'yo, Padring Max. Magsasanay na akong magsuot ng bulletproof vest. Bakit ako matatakot? At bakit naman sila magagalit sa akin? Hindi naman ako ang nagtatanggol. Hindi naman ako ang prosecutor na naglalatag ng mga ebidensya. Ang papel ko ay pakinggan ang mga argumento ng bawat panig. Timbangin ang mga ebidensya. Para sa akin, kayong mga abogado ang dapat na matakot. Kapag natalo ang kasong hawak ninyo. Dahil magagalit ang mga kliyenteng nagbabayad sa inyo. Kayo ang binabayaran, hindi kaming mga huwes. Kaya kung ako sa inyo, magsusuot na ako ng bulletproof vest. Excuse me, Judge. Oh. Sinusundo na ho kayo. Good evening ho. Iyo. Ay. Good evening. Oh. Ang kaisa-isa kong anak. Ang susunod na hukumbitay